Ano-ano pa po yung mga agriculture products na pwedeng maapektuhan ng adjustment sa presyo ng fertilizers? Actually, lahat maaapektuhan. But of course, there are alternatives, no, to the fossil-based fertilizers like urea. Mm. Meron tinatawag na liquid fertilizer, may tinatawag na mga biofertilizers or soil ameliorants na hindi naman tumaas yung presyo and they're available. We're now looking at the stock levels na mga to para nga masigurado na kung meron talaga yung enough yung bansa natin to use this as a alternative or as a supplement. Parang ibig sabihin kung dating gumagamit ka ng 10 sako ng urea, baka ngayon pwede ka na gumamit ng kalahati lang o tatlo, or meron na kaming test scenarios na proven na hindi kailangan gamitin yung fossil-based urea at puro bio or nanotech liquid fertilizers and other solutions, ano. Mm. And bukod po doon sa mga fertilizers na dumadaan dyan sa may Middle East, ano po yung ibang mga countries na pwede nating pagkunan nitong alternative? I reviewed all the figures, no, on saan ang gagaling ang ating fertilizer, and it's good to note na actually 20% lang pala nanggagaling directly from Middle East sa Pilipinas. Ang major supplier natin ngayon of fertilizer is actually Indonesia. Then some from Malaysia, from Brunei, and other countries, ano, including China. So I think it's not a matter of and I met with the Fertilizer Association and some major players. Ang sinasabi nila, it's not the supply is not the issue, it's just the price talaga. Mm. And dahil po dito sa presyo nitong fertilizer, ano po yung mga binabantayan natin na pwedeng magkaroon din ng adjustment aside sa bigas? Kasi yung bigas, hinihintay natin yung executive order para po sa price cap. But how about the other agricultural products? Sa taas ng crudo ho at gasolina, lahat ng agricultural products tataas ng konti. Let's say at least 2 to 3 pesos per kilo yan. If not 5 pesos per kilo dahil nga sa freight alone, no? Yung sa mga ibang bagay, highland vegetables, yung mga vegetables natin, hindi sila ganun kalakas gumamit ng fertilizer compared to rice. So may taas effect yan eventually, but maybe not so much. Ang corn, yun. Corn, hindi rin tayo masyadong gumagamit gumagamit din, pero may mga alternatives like yung mga tinatawag na Agri-N or Bio-N that protects the yield, no? So maraming diskarte naman tayo. Just to let you know, meron tayong tinatawag na Food Security Task Force, no, na formalize ko today within the DA kasi puro ad hoc lang kami since the start of the war. Then we'll get a daily briefer now on the whole situation of our food on a daily basis, which we will share to our friends in Congress and sa Senate, at of course i-report din namin to kay Presidente. And I'm looking towards also creating the National Food Security Task Force, by hopefully after Holy Week. Kasama namin DTI, maybe DOTR. Hindi ko ba nakakonsulta yung other secretaries, but malamang ito na yung mangyayari. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid.